No sound. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan, tayo po ipapatuloy sa atin pong pag-aaral patungkol po sa Christian holiness. At kung hindi po matandaan, last month, tayo natapos po sa pagtalakay sa private means of grace. Sa mga pang-individual or pang-personal na paraan ng biyaya dapat ating sinasagawa. Ating na pag-aralan, pangunahin natin kailangan sa ating pang-araw-araw na buhay, yung salita niya. So dapat hindi natin nakakaligtaan yan, yung panalangin, kasama po siya sa private means of grace. And then yung pag-disciple, kasama yun po siya. So, ngayon pong umaga, dadako po tayo sa isa pang kategorya ng kaparaan ng biyaya na kung saan naman tumutukoy naman ito sa corporate means of grace or pang-komunidad or pang-kalahatan na paraan ng biyaya, pang-iglesia na kaparaan ng biyaya. So, yun po yung kaugnay ng private means of grace, yung corporate means of grace. At hindi po dapat isa lamang ang ating napagkatapatang isagawa, kundi dapat ay magkaparehas in order na tayo lumago sa kabanalan sa ating Panginoong Diyos. Bilang pambungad po na talata, ayon kay Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 22-23, sabi po dito, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Tinutukoy po niya ng Panginoong Jesucristo. And then, ang iglesia na siyang katawan ni Kristo niya, nakapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. So dito po atin titinan ngayon bilang pangunahin sa ating lesson ang iglesia, yung kahalagahan niya sapagkat ito daw po ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito isa sa pangunahin na paraan ng biyaya na dapat ay ating pinagtatapatan bilang mga manampalataya. Kasi atin po nakita na bagaman ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng biyaya sa atin bilang mga manampalataya, karaniwan niya itong ipinapadaloy or meron siyang ginagamit na instrumento or kasangkapan para yung kanyang pagpapala ay may ipabot niya sa atin sa pamamagitan ng paraan ng biyaya, ng salita ng Panginoon at ng kanyang Espiritu. So kagaya po ng binanggit ko ngayon, magsisimula po tayo sa pag-aaral sa corporate means of grace or pang-komunidad na paraan ng biyaya. So, kasama po ng mga pribadong paraan ng biyaya, meron din pong corporate means of grace na dapat ating isinasagawa. So, hindi lang po pala siya nagtatapos sa private means of grace, daily devotion, reading of the Bible, prayer. Hindi lang po pala yun ang means of grace. Kasama rin po yung pang-iglesia na paraan ng biyaya. So, bakit po ba mahalaga ang pang-komunidad na paraan ng biyaya? So, kung ating titingnan kasi, yung pong katapat ng private ay hindi po public. Hindi po siya ganon, kundi corporate sa konteksto ng ating panampalataya. Ibig sabihin, ginagawa bilang isang komunidad ng mga manampalataya. Kagaya po sa iglesia. So yung yung pribadong paraan po ng biyaya at yung pangkomunidad na paraan ng biyaya, yan po ay magkaugnay. Hindi pwede siyang paghiwalayin. Parehas po siyang mahalaga. Hindi po dapat tayo pumili lamang ng isa. Na okay na sa atin na meron naman tayong ginagawang private means of praise, so kahit mapabayaan natin yung corporate means of praise. Hindi naman natin dapat tingnan na yun lang corporate means of praise ay okay lang kahit ako ay nakakapagpabaya sa mga private means of praise. Hindi po ganon. Kung tayo seryoso sa ating paglago, dapat magkaparehas nating isinasagawa. Hindi tayo namimili. Kaya naman, dalawang paalala po sa atin. Huwag po nating pagtakpan ang kakulangan sa pribadong demosyon sa pamagitan lamang ng aktibong pagdalo sa mga gawain ng iglesia. Yes, dapat natin mapagtapatan ang ating pagiging aktibo sa pagtupad, sa pagsamba, sa ating pagtitipon ng iglesia. Marapat po yun bilang pataya, pero wag nating tingnan na okay lang na ating nakakabayaan yung pang-araw-araw na kaparaan ng biyaya dahil nakaka-attend naman tayo ng linggo o ng Sunday. Hindi po niyan kayang takpan yung ating mga naging kapabayaan
sa buong sanglinggo. Hindi po ganon. Ngunit, ito naman, ang pag-aabaya naman sa pangkomunidad na pagsamba sa church, dahil lamang sa personal na debosyon, ay naglalagay sa isang Kristiyano sa panganib ng spiritual na kahinaan. Ngayon, ito naman yung mangyayari. Yes, pwede tayo naman maging talagang discipline sa ating ginagawang private means of praise sa weekdays. Pero, kapag naman nakabayaan natin yung corporate means of praise, ang church, at titingnan na sapat na yung ating ginagawa. Ay, ako naman ay nakapagbasa din ng Biblia sa bahay. Ako din naman nananalangin sa bahay. Siguro okay na yon kahit hindi ko mapagtapatan ng church, hindi rin po siya makakatulong ng lubusan sa atin. At maghahatid sa atin yan ng spiritual na kahinaan. Kaya kung tayo talaga ay seryoso sa ating paglago sa pananampalataya, lalo na sa kabanalan, kailangan natin sulitin ang bawat paraan ng biyaya. Pribado man o pangkomunidad, dapat ating sinasagawa. So yung principle, yung kabanalan ay dapat isinasabuhay sa konteksto ng iglesia. So dapat din ating sinasagawa yung paraan ng biyaya na ibigay sa atin ng Panginoon sa pangkomunidad upang tayo ay lumago sa kabanalan. So bilang warning, maalala sa atin, ang pribadong debosyon, yung mga kaparaan ng biyaya na pansarili, na walang pakipag-ugnayan sa iglesia, ay madaling humantong sa pagkatiwala sa sarili. Kasi pwede tayong, alam naman natin, alam ko yung ginagawa ko, natutupad ko naman to. Pero kung wala tayong paggabay ng iglesia, maaaring humantong sa pagkatiwala sa sarili. Alam ko na yan. Spiritual na imaturidad. At panganib ng maling pagkaunawa sa kasulatan. Meron ka ng sariling iyo. Tandaan natin na kailangan natin ng gabay ng iglesia. Hindi sapat yung pang-araw-araw lamang na pribadong paraan ng biyaya. Ipaalala po yan. Kaya po sabi ni Tabitha Anyabwile, siya din po yung author ng Healthy Church, Mark of a Healthy Church Member. Ang sabi niya, we desperately need the church for love, for maturity and preparedness, for spiritual care. It is arrogant, rebellious, self-reliant, God-indicting pride to conclude that the church is an optional extra to the Christian life. We need everything God designs for us. Everything. To reject what God designs for His glory and our good is spiritual suicide. Now, to reject the church is to take your own spiritual life. Mabigat yung kanyang pangalita dito patungkol sa kahalagaan ng iglesia. Na kailangan daw natin ang iglesia sa pag-ibig, maturidad, kahandaan, sa pangasiwa ng ating spiritual na buhay. Kaya pagiging arrogante daw, pag-rebelde, pagkatiwala sa sarili, kapaluan, kapag ating nakita ang church na optional lamang sa buhay Kristiyano. Pwede kang umattend, pwede mong pahalagahan, pwedeng hindi, pwede mong baliwalain, pwede mong gustuhin. Yan daw yung mangyayari. Yan daw ay pag-commit ng ating spiritual na pagbagsak ng ating buhay spiritual. So tingnan natin yung centralidad ng church. Kailangan ito ng mga manampalataya. Tingnan po natin yung centrality ng iglesia. Tandaan po natin, ng iglesia, ang itinalagang kasangkapan ng Diyos upang may pagkaloob ang mga pangkomunidad na paraan ng biyaya. So wala pong ibang ahensyang itinatag ang ating Panginoong Diyos para yung mga pangkomunidad, yung mga corporate means of praise ay may paabot, maihatid sa mga manampalataya. Yung pangaral ng kanyang salita, wala yung sa ibang ahensya. Hindi natin makikita. Hindi natin makikita sa DSWD, DOH, o saan mang ahensya ng gobyerno, kundi ang iglesia. Kaya nariyan yung pagkatatag ng church dahil yan yung kakasangkapayan ng Diyos para tayo ay hubugin, akayin, pangasiwaan, maging mature sa ating panampalataya. So, dalawang bagay pong ating makikita po dito. Una, ang pangkalahatang iglesia. Meron dapat tayong maunawaan pagdating sa church. Meron po tinatawag na universal church. Pangkalahatang iglesia. Ibig sabihin, ito yung lahat ng tunay na manampalataya ay kabilang sa isang iglesia ni Kristo. Lahat ng mga naligtas, ang Israel, yung mga manampalatayang Hudyo, lahat po
ng mananampalataya ay iisang iglesia ng Panginoong Jesus. Invisible church. Yan man ay nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, wala nga ibang planeta. Lahat ng mananampalataya na nasa iba't ibang mga lugar, sila po ay iisa na katawan ni Kristo. Yan po yung tinatawag na universal church. Yan po yung tinutukoy ng Panginoong Jesus mismo sa kanyang sulat John 10, verse 16. Ang sabi niya, nung kinakausap niya yung mga alagad, sila yung mga tupa, yung mga alagad, pero sabi ng Panginoon, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So meron tinutukoy ang Panginoong Hesus, bagaman kausap niya yung kanyang mga alagad, merong ibang mga tupa, merong ibang mga kasampalataya sa kanya. Yan yung mga Kristiyano na nasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya po, masabi po natin na ang iglesia, hindi po siya nakabatay lamang sa isang bansa. Simple, which is yung naging claim ng Israel, na sila lamang yung chosen nation ng Diyos. Hindi lamang siya nakatuon, nakabatay sa isang bansa, kundi ang iglesia ay binubuo ng lahat ng sumasampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ang church. Sila ang bayan ng Diyos na nasa lupa, nasa mundong ito, na naiiba naman sa mga banal na nasa langit. Kahit bilang point, dapat nating maunawaan, yes, maraming mga churches, meron mga differences, etc. Meron ang umiiral na pagkakaisa ang lahat ng tunay na mananampalataya sa buong mundo. Dahil iisa na tayo kay Kristo. Clarification, lahat ng tunay na mananampalataya. Maraming churches, pero hindi lahat ng churches merong regenerate membership or lahat ay tunay na mananampalataya. Pero sa lahat ng tunay na mananampalataya, maging sila may nasa iba't ibang iglesia, meron tayong pagkakaisa kay Christ. Iisa na, meron ng pagkakaisa sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa, tingnan din po natin yung relasyon ng universal church or pangkalahatang iglesia at ang lokal na iglesia. Yung pangkalahatang iglesia po, again, yun po ay binubuo ng lahat ng mananampalataya kahit sila ay nasa iba't ibang mga panig ng mundo. Subalit ang lokal na iglesia, sila naman po yung kalipunan, samahan ng iglesia sa partikular na lugar. So ang lokal na iglesia po, ang nagpapakita ng pangkalahatang iglesia sa isang lugar. So yes, ang kabilang sa Universal Church, lahat ng mananampalataya sa iba't ibang panig. Pero yung local church, yun po yung nagpapakita ng pangkalahatang iglesia sa partikular na lugar. Example, tayo iglesia dito, tayo mananampalataya dito, tayo yung local na iglesia na nag-represent ng Universal Church sa lugar ng Santo Tomas. Merong ibang nag-represent ng Universal Church sa San Pablo, Trinity Bible Church. Meron sa Los Baños, Christ Baptist Church. So, yung mga lokal na iglesia, sila yung nag-represent ng Universal Church sa mga partikular na lugar. So, ang pangkalahatang iglesia ay hindi simpleng kabuuan lamang ng lahat ng lokal na iglesia bilang clarification. Hindi po ganon. Na total yung Universal Church na mga local church. Hindi po ganon. Kundi yung bawat lokal na iglesia ang kumakatawan sa pangkalahatang iglesia sa kanilang lugar. At ang bawat lokal na iglesia ay dapat na sumasalamin sa katangian ng pangkalahatang iglesia. For example, tulad ng pagkakaroon ng tunay na mga mananampalataya bilang mga kasapi, regenerate membership. So dapat yan yung pinagsisikapan ng bawat lokal na iglesia. Na mapagsikapan na ang bawat magiging kaanib ng church ay tunay na mananampalataya. Kaya po sa ating church, nagsagawa po tayo ng ganon. Meron tayong pagtuturo ng salvation. Ating hinahangad na makita talaga sa mga naghahangad na maging membro na sila ay nakaunawa ng kaligtasan, naranasan ng kaligtasan, nagkaroon ng tamang pagkaunawa sa pagiging membro. So yun po yung ating sinisikap. So kahit bilang point, ang pagtitipon ng pangkalahatang iglesia ay nakikita sa mga pagtitipon ng bawat lokal na iglesia. So, tingnan natin ngayon yung kahalagahan ng local church. Ito na ngayon. Pagdating na sa lokal na iglesia,
bawat Kristiyano ay inaasahang maging bahagi ng isang lokal na iglesia. Ating pinakita kanina yung definition ng Universal Church, pangkalahatan, binubuo ng bawat tunay na mananampalataya. Ngayon, dahil manifestasyon ng Universal Church, ang local church, so dapat ang bawat nagsasabi ngayon na mga mananampalataya, ang bawat Kristiyano ay ine-expect na maging kaanib, maging bahagi ng isang local church. So tanong sa atin yon, meron pa po ditong hindi bahagi ng local church. Kasi ang disenyo ng Diyos sa lahat ng kanya niligtas, maging bahagi ng kanyang lokal na iglesia. So ibig sabihin lamang pala dito, hindi sapat ang masihan lamang naligtas ka na. Naligtas na ako sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. So, okay na sa akin basta naligtas na ako kahit hindi na ako maging kaanib. Hindi po ganoon. Kasi merong disenyo ng Diyos sa mga mananampalataya na kaaniban nila, which is local church nga. So, totoo ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagiging membro. So, wag po nating kalituhan ito. Hindi po yung kaligtasan ay magudulot yung pagiging kaanib mo ng iglesia kapag ligtas ka kapag naging kaanib ka ng iglesia, na kung saan tinuturo ng iba, ng INC, na nasa church yung salvation. Outside the church, there is no salvation. Hindi ganon. Totoong hindi siya nakasalalay sa pagiging kaanib. Pero, ang Diyos ay nagdaragdag ng mga naligtas sa iglesia. Palaging yung flow na ating makikita, matapos maligtas ang isang mananampalataya, ang pinakapatunguhan niya ay ang iglesia. Yan yung ating nabasa sa Acts. Sa pagsimula pa naman ng iglesia sa Acts chapter 2 verse 47. Silang lahat ng nagsitanggap ng salita, ibig sabihin na nanampalataya sa Panginoong Yesus ay nangabautismuhan and then nangaparagdag sa lokal na iglesia. At kung ating babasahin yung buong Acts sa ating series, yun ang laging flow. Nanampalataya, naligtas, and then nabautismuhan, naparagdag sa iglesia. Kaya po ito ngayon ang makikita natin katotohanan. Na ang pagpapahayag ng pananampalataya, subalit pinababayaan ang lokal na iglesia ay lubos na kaduda-duda. So ngayon ganito, kung ating sinasabing tayo mananampalataya na, tayo naligtas na, pero wala tayong pakialam sa lokal na iglesia o ating pinaabayaan ng lokal na iglesia, merong question, kaduda-duda. Kasi yung disenyo ng Diyos, ianib sa lokal na iglesia. Yun yung palaging flow. So merong ngayong question mark kapag may nagsasabing Kristiyano, pero wala namang desire. O kumbaga, ayaw. Pinaabayaan ang local church. So kung ating pong titingnan sa Bagong Tipan, ang bawat mananampalataya sa Bagong Tipan, kung meron talagang pagkakataon, kasi may mga special case, pero sa bawat merong pagkakataon na mga naligtas sa Bagong Tipan, sila ay nabautismuhan at naging bahagi ng lokal na iglesia. Kasi baka natin maging argument, paano naman yung thief on the cross? Di ba, saved naman siya, hindi man siya nabautismuhan. Wala kasing pagkakataon, namatay na siya nun. Pero ating makikita yung normal sa New Testament, lahat ng sumampalataya at may pagkakataong mabautismuhan, nabautismuhan at naparagdag sa iglesia. So hindi natin pwedeng gamitin yung special case. So bilang point, dapat po nating makita na walang anumang samahan ang maaaring pumalit sa pagiging kaanib ng lokal na iglesia. Hindi mga para-church organizations o anumang mga organisasyon, samahan at iba pa, walang papalit sa lokal na iglesia. Dahil ang local church lamang ang itinatag ng Diyos na kanyang kakasangkapanin sa paglago ng mga kaanib nitong mananampalataya. So, tingnan natin ngayon yung dalawang bagay patungkol sa local church. Ano ba yung local church? Ito po ay tipa ng komunidad or covenant community. Sa karamihan, hindi ito nabibigyan ng pagdidiin, pero sa atin po itong binibigyan ng diin sapagkat ito yung malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon. Yung ating kaisa, yung ating pakikisama sa bawat isa, yan po ay tipanan.
Meron tayong vow. Dahil ang lokal na iglesia ay isang pamayanang itinatag ng Diyos sa pamamagitan din ng tipan. Ito'y pagkasakatuparan ng tipan niya sa kanyang bayan. At yun ay kanyang fulfill sa katauhan ng ating Panginoong Kristo. So dahil yun ang nandiling ng Diyos sa atin, yung ating pagiging kaanib din ay by way of covenant or naipagtipan tayo. Baka meron tayong church covenant na binabasa lagi every Lord's Supper. Bilang para sa atin, ito yung ating tipan sa lokal na iglesia. Ito yung ating pinagkatipan. So, yun po yung dapat natin palaging alalahanin. So, makikita din po natin na ang iglesia, ang katuparan at pagpapatuloy ng Israel bilang bayang naipagtipan sa Diyos. Kasi kung ating natitingnan sa Old Testament, Israel, doon naipagtipan ng Diyos. Pero ating nakita sa New Testament na yung pinaka-fulfillment niyan ay ang church, ang Israel of God. Both Jews and Gentiles ay kabilang. So doon natin nakita yung fulfillment ng tipan ng Diyos. At tayo bilang kaanib kasama doon. So ang lokal na iglesia ay nabuo sa pamamagitan ng tipan ng Diyos, tipan sa Diyos, hindi dahil lamang sa personal nating damdamin o kagustuhan. Hindi yung dahilan, kundi dahil ng tipan ng Diyos sa atin. Kahit apat na bagay ang ating makikita sa pagiging kaalib ng church, na kung saan atin din po itong tinuturo. Una, ito po ay kusang loob na panata. Ibig sabihin, hindi ito pinipilit, hindi ito kumbaga sapilitan by force. Ito po ay voluntarily pledge. Sapagkat ang pagiging kaanib, yan po ay nagsisimula sa bautismo bilang bunga ng personal na pagpapasya na sumunod kay Kristo. No, ituro po yan sa membership class. Ano ba yung bautismo? Ito ay iyong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pinapakita mo na yung iyong buhay ay ikabubuhay mo na para kay Kristo. Namatay ka na sa iyong kasalanan at ububuhay ka na ng bagong buhay para kay Kristo. Yun ay iyong paipagkatipan kay Kristo at sa iglesia. At kaya naman kusang loob po siya na dapat ating makita. Pangalawa, na dapat makita sa lokal na iglesia yung regular na pagtitipon. Regularly gathered. Sapagkat mismong sa salitang church or sa kanyang original word na ecclesia, nangangahulugan po siya ng pagtitipon, pag-gather, kapulungan, pagkasama-sama ng mga manampalataya. So kaya sa word pa lamang na yun, atin na makikita, dapat bilang mga manampalataya, tayo nag-gather, tayo nagtitipon upang sumamba at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, merong maayos na kaayusan. Batay sa pagtuturo, instructionally ordered. So ganyan din po din sa inyo ng Diyos ang iglesia. Ang struktura ng iglesia ay nakabatay sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo gumagawa lamang po dito ng ating maisip na pwedeng maging trend or makatulong, mga earthly means, carnal means. Hindi po ganon. Lahat ng ating sinasagawa ay nakabatay sa salita ng Diyos. Sola Scriptura. Yung nga yung ating, kumbaga, pinanghahawakan ng kasatan lamang ay siyang ating salayan ng ating panampalataya. At dyan nakabase ang lahat ng ating ginagawa sa church. At pang-aapat, italaga ng Diyos. This divinely mandated. So yung gawain ng iglesia ay hindi po maaaring likhain ng tao sapagkat yun po ay malinaw na itinakda ng Diyos sa kanyang salita. So kahit ganyan dapat ating ma-view or makita ang church, talagang siya ay itinatag ng Diyos para sa mga manampalataya at dapat ating pagtapatan iyan para tayo lubos na dumago. Kaya't bilang babala po sa atin at paalala, ang tapat na pagtupad sa tipan bilang membro ng iglesia ang isa sa nakikita nating malaking nawawala sa maraming churches sa kasalukuyan. Dahil nga, bumababaw na yung pagtingin sa church. Bumababaw na yung pagtingin sa tipan ng komunidad. It is covenant. Kaya nga po yung ating pagtitibay at inawawala sa maraming mga churches. Tapos maging miyembro dahil walang matibay na pagdidiin ng katotohanan ito, konting problema ay church hop na. At man ng church na aayon sa kanya.
Hindi po ganon. Kaya yun po yung dapat nating palaging balik-balik ang katotohanan, yung ating pinagkatipan. Kaya meron tayong tipanan po dito. Gaya po ginagamit ko ng illustration para siyang sa pag-aasawa, yung marriage vows. Sa hirap at ginhawa hanggang kamatayan, etc. etc. Ganoon din po yung ating pakipagkatipan sa Diyos at sa kanyang iglesia. Yun po yung ating palaging inaalaala. At pangalawa, sa local church, yan po dapat ay ang ating pinakamataas na priority or prioridad. It is preeminent priority. So, ang lokal na iglesia ay dapat magkaroon ng pangunahing lugar sa pagpapahalaga ng isang Kristiyano. Ibig sabihin, hindi po optional na isama sa ating plano ang ating pakikiisa sa iglesia, sa ating pagsamba, na huling option kung saan sisingit ang church. Hindi po ganon. Kung merong mga tayong top priorities, naroon ang iglesia. Ibig sabihin, hindi tayo nag-a-adjust ng mga bagay para ilagay ang church. Naroon muna ang church, saka natin i-adjust ang ibang mga bagay. Dahil siya daw po ay top priority ng ating mga buhay bilang mga manampalataya. Ang ating tipan sa iglesia ay nagbibigay rito ng banal na kahalagahan na higit sa alinmang institusyong itetag ng tao. Diba kasama yan sa ating covenant? Napahalagan siya ng higit kaysa lahat ng institusyong itetag ng tao. So kahit marapat, ganyan po natin i-view ang church. Ano mang ibang mga bagay na ating ginagawa, atin siyang i-priority sapagkat hindi lang po siya ating gawa-gawa. Ibinigay siya talaga ng Diyos para sa ating mga manampalataya para lumago tayo sa ating pananampalataya. Magkaroon tayo ng maturidad. Tatlong bagay. Ipinapakita po nito ng Diyos at ang kanyang walang hanggang layunin ang ating pangunahing prioridad. Kung ating tinitingnan, pinapahalaga ng church, kapag atin siyang ginagawa at pinapahalagahan, dahil ating pinapakita po diyan, dahil pinapahalagan po natin na ang iglesia ay bahagi ng kanyang walang hanggang layunin, kaya't atin siyang binibigyan ng prioridad. Kung ating pinapahalagaan ng Diyos, so dapat gayon din ng iglesia na kung saan kanyang itinatag para sa atin. At pangalawa, ipinapakita din po nito ang misyon ng Ebanghelyo, ang pangunahing gawain natin sa mundo. Yes, meron tayong mga sinasagawa sa ating mga personal na buhay, pero hindi din dapat nawawala sa ating priority yung gawain ng iglesia patungkol sa pangaral, pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sapagkat yun po yung message ng church. Ang message ng church ay ang gospel na ito'y maipahayag sa mga tao. At kung yun yung primary na message ng church bilang mga kaayam ito, dapat priority din po natin na kung saan may bahagi din natin ng gospel. Magkaroon tayo ng pagsisikap na ito'y ating may sagawa sa ating mga buhay, na tayo makasuporta sa layunin ng church, na may pangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Panginoong Hesukristo. At pangatlo, ipinapakita po nito na ang kabanalan ang sentro ng ating pamuhay bilang mga Kristiyano. Gaya po natin naging pag-aaral din kanina patungkol sa church. Yung mga means of praise ng church, papahayagan ng kasalanan, discipline, etc. Bahagi ang church sa ating sanctification, sa ating kabanalan. Kaya't napakalaking halaga ng iglesia sa ating buhay. Kaya't ang maging malayo sa church, mapabayaan ito, ay talagang pagkukomit ng spiritual suicide, kagaya na sinabi ni Tabiti kanina. Kaya naman, mahalaga po ang iglesia. Kaya't bilang paalala sa atin, babala, merong dalawang karaniwang kakulangan sa panahon ng maraming miyembro tungkol sa iglesia. Ito yung common view na pagtingin sa lokal na iglesia na kung saan ay nagiging problema. Dalawang bagay po. Una, yung habitual absenteeism. Ibig sabihin, palagi ang hindi pagdalo. Habitual. So yung paulit-ulit na pagliban sa mga pagtitipon o hindi paikibahagi sa buhay ng iglesia, tandaan po natin ay salungat sa utos ng Diyos. Ayon sa Hebrews 10:25,
huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Dahil nga, dinisenyo na ng Diyos para din sa atin. So kaya kapag naging habit daw natin yung pag-absent sa iglesia, yes, may mga dahilan para hindi minsan makadalo. For example, ay pagkakasakit, yung acts of necessity, acts of piety, acts of etc. Merong mga legitimate na dahilan. Pero wag sanang hahantong sa atin na naging sanay tayo sa kakapaliban ng iglesia na tila wala nang kung saan burden sa atin. Pwedeng humantong yun, lalo na ngayon. May mga iba't ibang paraan. May online naman. May live stream naman. Doon lang a-attend. Hindi po alternative ang ating online service bago may online sa ating physical gathering. Hindi siya sapat. Iba pa rin yung face-to-face gathering. Huwag na natin tingnan na alternative siya. Nakapag-online tayo, equivalent na siya ng pagsamba. Hindi. At hindi mangyayari. Insufficient siya. So kaya, huwag sana nating dumating sa atin na maging ugali yung pagliban sa ating panambahan. May mga legit na dahilan, pero sana makita natin yung tunay na halaga nito sa ating may kakayahan naman na makadalo. Pangalawa, iwasan din po natin bilang isang iglesia na magkaroon tayo ng ugaling fault, yung fault-finding criticism. Okay, criticism, may constructive criticism, pero pag sinabing fault-finding criticism, wala itong layunin na mag-build up or mag-edify. Ang pinakalayunin talaga niya, mag-criticize. So ito yung mapanuring pagpuna. Dahil ang mapanirang pagpuna ay hindi nakapagpapatibay. So sa halip na pagtayo, lalo lamang itong pinalalaki ang mga pagkukulang ng iglesia. So yes, meron tayong kumbaga bilang church, makikita natin yung mga flaws, mga membro, ng kapatiran, ministry, ng leader, etc. Talagang makikita natin yon. Bahagi yon ng isang iglesia. Dahil tayo ay natiling may kakulangan, natiling makasalanan, walang perfecto. Pero, huwag sana tayong umabot sa ganitong uri ng pag-uugali na yung purpose nga lamang ay pagpuna. Pero walang suggestion for, kumbaga walang layunin na magsaayos, walang layunin na makatulong, walang panalangin. Dahil na yun ang nangyayari. Maaari tayong merong mga makita, pero kung wala naman tayong ginagawang panalangin, hahantong tayo sa ganitong uri ng kritisismo. You sing, but you do not pray. Kaya kailangan po ng panalangin. Sana ay makiiwas tayo sa ganitong pag-uugali. Ang sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat sa 1 Corinthians 3:16-17, hindi ba ganun yung nalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay anahan sa inyo? Ito po ay church ang tinutukoy niya. Kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya igigiba ng Diyos, sapagat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Kaya naman, bilang mga bahagi ng isang iglesia, iisa tayong templo. So, kapag dumating sa punto na hindi tayo nagkaroon ng pagkakaisa, etc., ang ating sinisira mismo ay ang ating sarili, dahil iisa tayo. So, malayo nawa ang ganyan sa atin. Kahit bilang challenge po sa ating introductory lesson sa Corporate Means of Grace, ang challenge po sa atin ay ito: mag-ambag sa paglago ng iyong lokal na iglesia upang ang lahat ng mga miyembro ay sama-samang lumago sa kabanalan at maging kawangis ni Kristo. Magkaroon tayo ng contribution sa paglago ng mga ating kapwa-kapatid ng iglesia. Ang palaging ating isaisip ay yung ikabubuti ng ating kapwa, which is yung royal law, second commandment, love your neighbor as yourself, lalo na sa ating kapatiran. Ating inuuna yung kabutihan ng ating kapwa, hindi tayo maging sobrang critical para dumago ang iglesia, tumibay ang iglesia. Kasi ating iisipin, kung yan ang magiging mentality, maging paano ng bawat isa sa atin, ipagpauna ng iba, may picture niya yung church. Napakaganda.
Pero kung ating maging mentality, yung para lamang sa ating sarili, bawat isa ganon, talagang walang mangyayari sa church. Hindi yun yung gospel principle. So kaya yun po yung challenge sa atin. Ating sikapin na lumagong ating iglesia sa pamagitan ng pangasiwa sa bawat isa. Kung saan magdadala sa atin ang kabanalan at higit na pagiging kawangis ni Kristo na ating Panginoon. So doon po muna katapos ang ating pong lesson ngayong umaga. So any question po or clarification? So ito yung introductory pa lang po ito na lesson. Meron po tayong mga susunod pang lesson sa corporate means of grace. Any question po or comments, clarification? Meron po yung question? Si Brother Kevin. Hello, medyo malakas. Ito namang question ko, may kinalaman dun sa mapanuring pagpuna. So let's say na ina-avoid ko yung mamuna. Pero ang nangyari sa akin is, imbis na ako yung mamuna, ito'y kinimkim ko. Kumbaga, may nakita ako na something na siguro ay hindi maganda sa iglesia. So ano yung masasabi mo dun sa mga, kung meron tayo, kung sakali na mangyari sa atin, yung mga ganong tendency na meron tayong napuna pero hindi natin sinabi? Yan. So siguro, iba't ibang case din. Sa ating kasing pagpuna, meron tayong mga makikita mga flaws, etc. Pero ating kumbaga i-differentiate. Meron tayong kumbaga makikita, kumbaga talagang ugali na hindi naman siya talaga degree ng sinful agad. So maaaring palampasin yon kasama ating patience. Siguro ang pagpuna hindi dapat natin palampasin kung sin mismo ang kanyang ginagawa. Lalo na kung siya ay, since ito'y sin, kung ito'y maka-apekto sa iglesia, sa kapwa, so kailangan talagang hindi mawala yung ating pagpuna o kaya pag-address sa kanya. Part din siya ng ating kapatid bilang ating kapatiran siya. Kailangan natin meron tayong accountability sa bawat isa. Hindi lamang meron tayong mga accountability groups, pero bilang isang church, accountable tayo sa bawat isa. At bahagi yon ng ating pagiging accountable. Pwedeng punahin ng senior ang young people, pwedeng punahin ng young people ang senior, pwedeng punahin ng married men ang youth, etc. Naroon ang ating relations pagiging sa pagiging accountable. So, kailangan kapag sin na siya, kailangan siyang i-address. Pero sa ating pag-address, kailangan din na may pakita din natin yung gentleness. May pakita natin ang ating purpose, kaya atin siyang ina-address kasi mahal natin yung kapatiran. Ayaw natin siyang mapalayo, ayaw natin siyang magpatuloy sa kanyang kasalanan, ayaw natin siyang maging malaking issue, etc. Pero still, yung magiging response, di tayo agad makapag-expect na magiging maganda. Pero gayon pa man, bagaman, may parehas naman tayo sa Matthew 18, panatiliin natin yung gentleness at patience sa kanya. So, yun. Hindi ko pala, sorry pala, hindi ko pala nabigay yung ating lesson. Sorry po. Gusto ko lang po makita yung inyong pagka-practice ng corporate means of praise. Patawarin niyo po ako. Sige po, may question po. Nakalimutan. Si Deacon Bobet. Brad, pa-elaborate naman nung yung difference noong ang ang kasalungat ng private ay hindi lang basta public kundi corporate. Pa-elaborate lang ng explanation. Ang counterfeit po ng private, hindi siya yung public na kung saan parang loose yung mga gagawin natin. Sa biblical language,
yung katapat ng private ay corporate, which is yung church. Kasi bilang mga manampalataya, bilang individual na manampalataya, meron tayong mga isinasagawa na mga paraan ng biyaya. And then, ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na kaugnay niya o kasama niya yung corporate dahil ibig sabihin kasama yung iba pang mga manampalataya, which is yung church. Kaya hindi siya yung public na parang public na pwedeng kasama din yung iba na hindi manampalataya, etc. Meron siyang natatangi na institusyon at yun nga yung church. Kaya siya corporate. Samahan ng mga manampalataya. So, okay na ba yan? Ibig sabihin, hindi lang, kumbaga, parang pinapakita mo sa mundo, kundi parang nakapokus ka lang doon sa iglesyang dapat mong kinakaaniban. Ibig sabihin na hindi public, hindi lang basta kilala kang mananampalataya ng iba at ina-exercise mo yun sa labas, kundi sa loob ng iglesia. Yes. Yeah. Bahagi yun. Salamat. Meron po ba question or comments, clarification? Si Narel. So, yun po. Naturo niyo po kanina yung parang kahalagahan ng prayer as a church. Paano naman po pag ganito? Halimbawa po, prayer meeting mamaya. Tapos, may attendant po yung anniversary ng church. Parang hindi po siya magiging conflict sa schedule o ano po yung dapat nating i-prioritize. Yung pag-attend sa prayer meeting o yung attendant nating anniversary ng church. Pagdating, hindi ko masyadong mapakinig yung ano. Yun daw, Brad, patungkol sa, di ba may covenant tayo sa pagtitipon sa ating iglesia. Paano daw yung a-attend naman tayo sa ibang church? Halimbawa, anniversary o kung ano man. Paano daw yung priority? Kasi meron tayong tinatawag nga na corporate. Kasama ba yun sa corporate means of grace pa rin? O nagkakasala na? Hindi, joke lang. Sino nagpatanong sa'yo niyan? Nilinaw ko lang yung tanong niya. Okay. Hindi. Hindi siya sin, hindi siya pagkakasala. Hindi din siya, kumbaga, paglabag sa ating, kumbagang, tipanan. Lalo na kung merong paalam or may basbas may basbas ng ating iglesia, yung pagpunta doon. Yun ay, since sila ay representative ng Universal Church sa kanilang lugar, so nakikibahagi tayo sa kanila. So, kapatid din natin sila. So, yun masasabi ko doon. Hindi ko na pahaba. Follow up, bro. So, ibig sabihin, hindi natin binebreak yung tipanan natin na as a church, magsasama-sama tayo manalangin para umattend sa anniversary. Yes. Hindi natin binebreak kahit absent tayo. Yes. Ako nang sasagot. Binabayad natin siya, makabayad natin siya kung, for example, may pagpapaliban natin yung gawain natin ng church sa ibang bagay siguro. Pero ang ating pupuntahan, for example, ating sister church, since sila ay representation din ng local church, nakikibahagi tayo, naikalak tayo sa kanila bilang kapatid din sa Panginoon, kapatid ng iglesia, hindi ko siya nakikita na sin. Or else, hindi tayo gagampan ng bahagi ng ating gawain, for example, sa hapon, sa ibang mga bagay. For example, mga bagay na magawa natin sa weekdays. So, kahit hindi ko siya nakikita ng gano'n. So, saan siya papasok, bro? Acts of mercy or acts of necessity? O works of piety? Siguro sa works of piety. Tsaka dagdag ko lang yung unang diniscuss kasi ni Brother Jem yung about sa Universal Church. Kaya kung a-attend ka sa ibang church, hindi ka nagkakasala doon sa kasama sa tipanan nyo. Sa Universal Church. Unang diniscuss yung kanina, hindi lang naibigay yung lecture. Pastor. Ganito, ang nagiging kasalanan is kung may corporate meeting or gathering, hindi ko inabot pero binasa ko yung huli, habitual. Habitual in a sense, sinasadya mo talaga
na hindi umattend at pinagpapalit mo sa ibang gawaing hindi spiritual. Halimbawa, hindi ka attend ng prayer meeting para magtrabaho lang, na pwede namang hindi ka magtrabaho, pero pinili mo siya para kumita. Hindi ka attend ng prayer meeting dahil meron kayong lakad. Pero yung si Jeff at saka si JB nagpaalam, kasi inibitahan tayo ng isang kapatid, hindi siya papasok sa habitual. Unless, every week, every Sunday na lang, hindi sila attend ng prayer meeting para umattend sa gathering ng ibang church. Yun, maging habitual siya. At pwede yung pag-disregard sa corporate kasi ginawa mo siyang habit. Pero kung yan ay occasional, paminsan-minsan, at saka, yun nga, we believe in the universal church, we have other churches that are celebrating also together with us. So I think hindi siya magpo-fall sa disregarding the corporate worship or corporate prayer. Kaya pwede ka na sumama, Brad. Kaso devotion ka pala mamaya, hindi pwede. Si Anay Puling. Thank you. Ang akin naman ay dinis sa mapanuring pagpuna. So, meron dalawang pagpuna diga yung constructive criticism at saka itong fault-finding criticism. Sa pagkaintindi ko, correct me if I'm wrong, dito sa fault-finding criticism is yung hinahanapan mo siya ng mali, halos binabantayan mo na siya. Sa sa pagkaunawa ko, hindi talaga makakabuti sa isang mananampalataya na porke nakakagawa ka ng mga bagay, na-apply mo yung mga bagay na pinapag-aralan, nakita mo sa ating isang kapatiran, hindi naman yan nagagawa. Patuloy pa rin siya na gumagawa ng bagay against doon sa ating pinag-aaralan. Yun ang pagkakaunawa ko doon sa habitual absenteeism, kung saan ito ay napakahirap ng ginagawa kasi ang mangyayari dito, sa pagkakaunawa ko, mangyayari dito, pwedeng ma-offend. Yung isa na gumagawa ng gano'n, kung talagang sisilipin mo lang ng yung kanyang pagkakamali. Yung isang constructive criticism sa pagkakaunawa ko sa ating pinag-aaralan, bagamat hindi mo nabigyan ng, let's say, nung tawag doon ng focus, yung constructive criticism, sa pagkakaalam ko, bilang isang mananampalataya, kung let's say ako, ang ganda-ganda ng iyong pangangaral ng tagapagsalita, pero dumaan ang araw, dumaan ang buwan, walang application sa akin. So, ang siguro sa akin ang magagawa ko lang, kasi nga, kung open review is better than secret love, ipapanalangin mo muna yung nakakitaan mo ng ganun. Ako, panalangin niya ako na gumagawa pa rin ako ng kontra do sa ating pinag-aaralan sa Biblia, yung patuloy. So, kasing sa totoo lang, yung pagre-review ay napakahirap. Mahirap yung kasi minsan, yung ego, nandun pa din yung ego yung pride ng pagkatao. Hindi, minsan kasi, mas nangunguna yung pag nireview mo siya. So sa aking pagkakaunawa, unahan mo talaga ng panalangin. Hindi po pwedeng haharapin mo agad siya. Kahit close friend mo, kahit relatives ng family mo, napakahirap ng constructive criticism. Yung motibo mo, maganda, pero hindi mo rin masasabi na kapag sinireview mo, ano yung magiging effect sa kanya. Pwedeng umabsent siya, mainis yung mga ganon kasi hindi naman perfecto yung nag-review. Kaya mahirap. Kasi nga siguro ipapanalangin. Pero talagang napakahirap. Paano bang mas mabuting gagawin pagka ganon nakakita ka? Mananalangin ka. Siyempre pag nanalangin ka, hindi naman hanggang doon lang sa panalangin. Siyempre may action yon. Mananalangin ka, hihingi ka ng kaunawa sa Panginoon. Kung paano mo masasabi sa Kanya yung hindi maganda na nakakasira sa iglesia. So yun ang akin doon sa constructive criticism. Papaano siya may i-apply doon sa tao na gumagawa ng bagay na hindi naman alinsunod doon sa sinasabi ng Biblia. Bagat ating pinag-aaralan yun. Constructive criticism sa akin napakahirap.
mahirap din lalo naman yung fault-finding criticism, which is hindi natin kailangan ginagawa yon. Ang constructive criticism, dapat kasi ginagawa yun ng mananampalatayaan. Correct me if I'm wrong. Kung talagang mali ako doon, na kailangan tayo'y maging kasangkapan ng Panginoon para yung isang nanghihina at nakakagawa ng mga bagay na hindi naman dapat gawin ay ating mapalakas sa pamamagitan ng pagpuna. Paano ating mabuting gawin doon? Paano po natin mabuting gawin yung constructive criticism? Yung pong constructive criticism, pag sinabi constructive, hindi naman siya agad ng ating pinupuna is sin. Pero kung paano po natin siya magagawa, gaya po ng bagit nyo, mahalaga at pangunahin yung prayer. Yung panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag papakita yon ng ating pagdepende sa Panginoon na siyang nagbabago ng puso. Kasi wala sa atin yung kakayanan po niyan. Pangalawa, palagi natin balikan yung principle ng gospel, kung paano yung forbearance, yung long suffering na pinagkaloob sa atin ng Panginoon bago tayo, kumbaga, tumugon sa Kanya, bago tayo nabago. So, sa mga ganong prayer, gospel principle, yung palagi yung ating sa ating kaisipan, bago tayo tumungo para kausapin natin yung ating kapatid. Para may pakita po natin sa kanya, kaya dapat gospel principle, ang pinaka dapat niya kasi pong makita, kaya atin siyang kinakausap ay dahil atin siyang iniibig. Dahil atin siyang mahal. Concerned tayo sa kanyang kalagayan. Yan yung kaibahan sa fault finding. Kasi sa fault finding, pag pa lang yan, ay wala naman to, etc. etc. Kumbaga, hindi mo maramdaman yung care. So, meron po siyang malaking kaibahan pagka constructive, hindi nawawala dapat yung pag-ibig sa kapatiran. Yes, kailangan mong i-address, pero kailangan hindi nawawala yung gentleness, yung patience, at doon nga tayo huhugot sa gospel principle. Kung gaano ang Diyos naging magpahinga sa atin, may bigyan sa atin, yun dapat yung ating i-reflect sa ating pakikitungo sa ating kapatid. Kahit hindi, may expect natin hindi kasi tatanggap ng kanyang pagkakamali, etc. So, kahit yun po dapat yung mag-bind ng ating saloobin bago tayo kamausap sa kapatid na gusto nating kausapin. Salamat. Si Nanay Dibing po. Sa akin yun ding mapanuring papuna. Kasi halimbawa, sa isang katulad ko naman na palataya, mayroong babagong tinawag ang Diyos para sumamba at pumarito. Pero nung una, nagawa ko na yung pagpuna na talagang concern bilang concern. Ay naging negatibo ang dating. So yung mga huling pagkakataon na nakikita kong pagkakamali, hindi ko na pinuna at ako'y nagsumbong. Yung sa pastor na ako nagsumbong. Nagkakasala ba ako sa Diyos? Sa gayong kaparaanan, na pagdating sa amin, inisip kong, Diyos ko, ako gayon nagkasala sa inyo at parang ang isang tao ay hinusgahan ko. Pero hindi iyon ang motibo ng aking puso. Ang hangad ko lang ay malaki ang respeto ko sa pastor na inaasahan kong siya ang makakatulong, na hiniling ko sa Diyos na siya ang makatulong para ang isang tao ay mapangaralan, mapaalalahanan at mabago. Ako ba'y nagkakamali sa gayong kaparaanan? And if ever po meron tayo nakausap and then hindi naging maayos yung naging usapan sa ating pong pag-address, yun po ay karaniwan nangyayari sa ating pag-uusap or sa kapatid, hindi agad natin na-expect na maging may resolve yung issue. So kahit doon po natin pwedeng balikan yung Matthew 18, yung principle na ibigay sa atin, kung hindi natin ma-win yung ating kapatid, tayo lang dalawa yung involved sa issue na yun, walang iba muna. Kung natin ma-win, saka po tayo magsama ng isa pang kapatid na mayroong maturidad na hindi para siya pumanig sa atin, kundi para siya ay mamagitan to resolve the issue. Maging siya, neutral. So kaya hindi po siya sin kung meron tayong i-involve na sa ating pastor na kung saan makapamagitan sa atin para ma-resolve yung issue kung hindi nadaan sa ating pakipag-usap dun sa isang tao na mayroong conflict sa atin. So hindi po siya sin kung yun po yung ating purpose. May mamagitan para ma-resolve siya. Pero hindi mamagitan para kumpi sa atin po para maging mediator. So hindi po siya kasalanan.
Reggie. Bro, di ba sa ating, halimbawa sa ating corporate prayer meeting, may mga nakakasama tayong hindi pa part ng local church. So, kung halimbawa kasama natin silang nanalangin, paano dadaloy sa kanila yung biyaya? I mean, ano yung benepisyo sa mga hindi pa part ng isang church doon sa mga sumasali sa corporate means of grace? Ano yung benepisyo na natanggap ng mga sumasama sa prayer Di ba meeting? sa mga prayer meeting natin, meron tayong kasama na hindi pa bahagi ng ating iglesia. Mga bata or mga hindi pa nababaptize or nagde-declare talaga ng faith kay Christ through baptism. So, ano yung epekto nito sa kanila? Ano yung benepisyo nito sa kanila? Or Sa akin, nakikita kong benepisyo sa kanila. So, naranasan din nila yung privilege ng isang kabilang sa tipa ng pamayanan ng Diyos sa church. For example, yung painig ng devotion, yung salita niya, and then nakikita nila kung paano manalangin ang mga miyembro sa Panginoon. Yung makaranas ng gayong mga privilege, bagaman iba yung sa atin bilang mga napataya, nakikita ko na yan siyang privilege sa kanila o pagpapala sa kanila na nakikita nila o natuturuan sila ng mga ganung bagay. Ano sa mga bata, alam natin, sa ating mga anak, sa ating mga kids dito, hindi pa man sila talaga manampataya. Pero nandun yung ating pagtuturo sa kanila kasi command din siya mula sa salita ng Panginoon na maturuan sila. So, sa ganung aspeto, nakikita ko na siya na yun na yung pagpapala na nakatanggap nila. Maging sa worship service natin, meron tayong mga bisita na hindi din naman kumbaga member. Kung saan, iba yung pagtanggap nila sa pagtanggap din ng mga membro. Iba yung pangungos sa kanila. Pero still, yung mapakinggan nila yung salita ng Panginoon, privilege na nila yun. Mapakinggan nila yung salita ng Panginoon, lalo yung gospel. So, yun yung natatanggap nila na although, hindi pa sila manampataya, pero yung pagiging nariyan sa worship, pagkapala na yun or benefits na yun na kanilang kumbaga makatanggap. yung parang nagiging confusion lang sa akin is, since meron silang natatanggap na pagpapala, even though they are outside the covenant community, ibig sabihin, does it imply na okay lang na hindi maging part ng... No. Hindi okay yun. Kahit ating ang sinisikap na makasama sila para maging paraan yun, para patuloy natin silang maabot. Maging daan yun para patuloy sila nating ma-fellowship, patuloy na silang mabahagian ng gospel, ng salita ng Panginoon. So kaya atin siyang sinisikap na na isakatupar o gawin na kahit kasama sila. Kasi So, merong talagang degree ng grace. yes, may degree talaga. Yun lang, meron degree. Kasi iba yung nakatanggap na mga manampataya. Since parang nga sa kanila, yung mga pagkapala sa ating Panginoong Yesus, na dahil nga tayo kaisa ng Panginoong Yesus, yun yung at nakatanggap. Pero sa kanila, hindi... Pero halimbawa, mananampalataya naman siya, pero hindi part ng... local church. Kung manampataya siya, walang local church kasi yung nga yung question mark kanina, kaduda-duda kung ang isang tao ay nagpapahayag ng panampalataya pero ayaw niya o hindi siya nagpakabilang sa church. O marahil, sabihin natin sa isang point naman, meron pang mga hindrance. Gusto niya pero may hindrance pa lang. Papaano yung degree din? Meron pa rin siyang kaibahan kung tunay siya manampalataya kasi bilang local church, meron tayong ipagtipan sa isa't isa na kung saan ay yung biyaya ng Diyos ay merong talagang garantiya na ating natatanggap. Sa isang manampalataya na hindi pa kabilang sa tipanan, kung parang hindi pa niya kayang maklaim yun dahil hindi pa siya sumusunod dun sa kalooban ng Diyos ng pagpasok sa local na iglesia na kanyang itinatag. So, kaya yung mga local church members, sila yung may assurance na talagang natatanggap nila yon dahil nandun na sila sa covenant membership. Although, alam natin, meron ding talagang hindi pa generated, pero ang ating makikita sa mga totoo, yun yung kaibahan. Meron tayong garantiya na natatanggap natin siya dahil kabilang tayo sa tipa ng komunidad at ang church yun.
So yun, nag-apply din siya sa halimbawa, member, pero hindi naman talaga genuine na Christian. Yes. Kaya ano din yung ating mga pagtuturo about sa pag-usuri sa sarili, and then yung church discipline, etc. May mga means of grace din para makita yon, masansala ang church. Meron po ba question or follow-up? Siguro one question na lang if ever meron. Si Brother Kevin, since 12 na. Naisip ko lang dahil doon sa tanong ni Gio. Paano kung kunwari meron tayong inaccept sa iglesia na hindi pala talaga siya regenerate? So ibig sabihin ba doon sa kanyang pag-partake doon sa mga ordinances is imbis na blessing yung kanya matanggap ay paghahatol? Yes. Kaya nga, for example, Lord's Supper, yung mga hindi karapat-dapat na mag-partake ng Lord's Supper, imbes na blessing, nandiyo yung first. Kasi hindi siya kasama sa mga manampalataya ni Kristo. Kasi yun ay pagtanggap patuloy sa ginawa ni Kristo, pakipag-communion sa Kanya. So, blessing yon sa mga tuloy na naging kaisa ni Kristo. Yung ay pag-union sa Kanya. Kaya na, ating sinasabi yung communion. Kaya kapag talagang unregenerated ka pa, so hindi siya magiging blessing sa iyo kasi hindi ka pa kabilang, hindi ka pa united kay Christ. Kaya masabi natin na kung nakapasok sa church, naging member, at hindi karapat-dapat, so yun nga, nakakalungkot man, hindi siya blessing, hindi curse. Kaya nga palaging sa ating pag-partake ng Lord's Supper, meron palaging pag-usuri. Suriin mong iyong puso, kung tama sa harapan ng Diyos, kung matuwid ang iyong puso kay Kristo, kay sa Kanya. Meron palagi tayong paalang ganon. Kasi hindi ito basta-bastang sakramen or gawain. Yan, sige po. So, since 12 na po, kung meron mang may katanungan pa, ay maaari na lang po kayo mag-approach sa akin para po tayo po ay dumako na sa ating mga susunod na gawain. Tayo po ay manalangin sa pagkatapos. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sa aming pong lesson ngayong umaga. Nawa ito po ay naging aral, paalala sa amin sa kahalagahan ng church. So po ito yung itinatag para Panginoon, mapangasiwaan po ninyo ng inyong biyaya through the means of grace ang inyong bayan ng iglesia. Kaya nawa, hindi lang po ito nagdagdag ng aming kaalaman, tulungan niyo po kami na ito po ay magkaroon ng aplikasyon at bunga sa aming pong buhay bilang mga miyembro ng inyong tipa ng komunidad. Kaya muli sa po namin nilalapit ang mga bagay na ito at nagpapasalamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen.